Dinala ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 gamit ang Agri-Extension on Wheels ang mga makabagong kaalaman sa gulayan sa Barangay Salay, San Agustin, Isabela sa isinagawang technical briefing on vegetable production noong April 14, 2026. Umabot sa 50 magsasaka, kabataan at miyembro ng Rural Improvement Club or RIC ang lumahok sa isang araw na technical briefing. Ito ay parte ng pangako ng ATI-RTC2 bilang miyembro ng First Company Advisory Group Police Transformation and Development o CAC-PTD na nagprepresenta sa National Government Agency. Isinagawa ang technical briefing katuwang Philippine National Police sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program at ang lokal na pamahalaan ng San Agustin. Ang nasabing lugar ay kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Kaya naman, isa sa mga prioridad ng pamahalaan ngayon ay ang madala ang mga serbisyo sa mga lugar na kabilang sa GIDAS kasama ang ahensya ng ATI sa naglalayong maihatid ang serbisyong pang-agrikultura sa mga komunidad na may limitadong akses sa teknolohiya, merkado at pagsasanay. Kaugnay nito sa gitna ng patuloy na hamon sa sektor ng agrikultura mula sa pabago-bagong klima hanggang sa tumataas na gastos sa produksyon, itinuturing na mahalaga ang direktang pagsasanay sa mga komunidad. Sa naging mensahe ni Ms. Francisca C. Euro, Media Specialist ng ATI-RTC2, sinabi nito na hindi sapat ang karanasan lamang, kailangan anya itong samahan ng updated na kaalaman at tamang teknolohiya. Nagbigay din ng mensahe si Police Lieutenant Samuel G. Batara Jr., ang team leader ng RPSB ng PNP San Agustin, maging si Honorable Paul Jeremy Soni, Sangguniang Bayan sa Bayang nabanggit na parehong nagsabi ng mahalaga ang collaboration sa mga ahensya ng gobyerno para palaganapin ang mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka lalo na sa malalayong lugar. Sa nasabing aktibidad, ipinakita ni Training Specialist Noemi Valdez ang wasong paggawa ng punlaan mula sa paghahanda ng growing media hanggang sa tamang paglipat ng punla. Kasunod nito, tinalakay din naman ni Mr. Reggie M. Kulang ang mga practical na teknolohiya sa vegetable production kabilang ang angkop na pagpili ng pananim at pamamahala ng pananim. Samantala, para sa mga naging kalahok ng nasabing technical briefing, nila hindi lamang dagdag kaalaman ang nasabing technical briefing kundi pagwawasto rin sa kanilang nakasanayang gawain sa bukid. Nilarawan din ng mga ito ng pagsasanay ay isang mahalagang karanasan. Ayon naman sa ahensya, ang patuloy na pag-abot sa mga GIDAS community ay bahagi pa rin ng mas malawak na layunin na gawing mas inklusibo ang serbisyo sa agrikultura lalo na sa mga lugar na madalas nahuhuli sa akses sa informasyon at teknolohiya. Hinggil dito kasama rin ang pagbibigay ng IEC materials sa mga kalahok na siyang makatutulong para sa karagdagang kaalaman upang mas mapayabong at mapaunlad pa ng mga ito ang kanilang sakahan. Ang nasabing technical briefing ay kasama pa rin sa pagdiriwang ng High Value Crops Week na may temang Future-Proofing High Value Crops Diversity Gearing Towards Agro-Industrialization and the Bioeconomy. Ang selebrasyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapalawak ng kaalaman sa high value crops, mga pananim na may mataas na halaga sa merkado at may malaking ambag sa kita ng mga magsasaka. Para sa Balitang ATI 2, ako si JR Batad, Balitang Agri. Isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng industriya ng paghahayupan ang isinakatuparan sa pamamagitan ng formal na blessing at inauguration ng 40 head capacity Innovative Finisher Operation Facility sa Valdez Integrated Farm and Training Center Incorporated, Barangay Banawag, Anganalan, Isabela noong April 7, 2026. Ang nasabing pasilidad na may tinatayang halagang 1.5 milyon ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang swine industry sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabago at biosecure na sistema ng produksyon. Layunin nitong mapataas ang ani, mapabuti ang kalidad ng karne at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang hayop. Sa kanyang mensahe, taos-pusong nagpasalamat si Ms. Manuelita Valdez sa pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Ayon sa kanya, malaki ang kanilang pasasalamat sa ibinigay na oportunidad. Ang pasilidad na ito ay hindi lamang makatutulong sa kanilang kabuhayan, kundi magsisilbing inspirasyon sa iba pang magsasaka sa kanilang komunidad. Isinagawa rin ang simbolikong pagpapasakamay ng pasilidad na pinangunahan ni Dr. Clarice Marayag Alaska kasama ang mga panauhin bilang hudyat
lahat ng opisyal na pagkakaloob ng pasilidad sa benepisyaryo. Nagbigay rin ng kanilang mensahe ng suporta sina Honorable Joel Matea S. Panginiban, Municipal Mayor ng Angadanan, Municipal Agriculturist Engineer Glenn N. Bakiran, Dr. Helen C. Sevilla, Provincial Veterinarian, Dr. Clarice M. Alaska, Center Director ng Agricultural Training Institute Region 2 at Dr. Judith Tattao, Regional Livestock Focal Person ng Department of Agriculture, Regional Field Office 2. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Dr. Alaska ang kahalagahan ng pasilidad sa pagpapalakas ng produksyon ng baboy, pagtitiyak ng food security at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka. Inaasahan na ang Innovative Finisher Operation Facility ay magsisilbing modelo at learning site para sa iba pang mga hog raisers sa rehiyon at mag-aambang ng patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Pinangunahan ni Engineer Glenn M. Bagiran, Municipal Agriculturist sa nasabing bayan, ang pagpapakilala sa mga bisita. Pinahayag naman ni Honorable Gilbert P. Sibuyan, punong barangay ng Bannawag, ang kanyang pasasalamat at buong suporta sa proyekto na inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng lokal na komunidad. Para sa Balitang ATI 2, ako si Alena Jane Elvinasoy, Balitang Agri. Dinaluhan ng mga kasapi ng Rural Improvement Club mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Rehiyon 2 ang ginanap na Taste of the ASEAN Cook-Off bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Food Month 2026 at High Value Crops Week sa ATI RTC2 noong April 21, 2026. Kabilang sa mga lumahok ang RIC San Mateo, Santiago City, Cauayan City at Cordon sa Isabela at RIC Provincial Federation of Cagayan. Sa mensahe ni Dr. Clarice Marayag Alaska, Center Director, hinikayat niya ang bawat grupo na ipamalas ang kanilang husay at pagkamalikhain sa paghahanda ng mga pagkaing hango sa lutuing ASEAN na sumasalamin sa mayaman at makulay na tradisyon sa pagluluto ng rehiyon. Sa ginanap na paligsahan, pinakita ng bawat kuponan ang kanilang kahusayan sa pagluluto sa pamamagitan ng paghahanda ng isang pangunahing putahe at isang panghimagas na hango sa lutuing ASEAN. Piniresenta rin ng mga kalahok ang kanilang mga luto sa pamamagitan ng isang kinatawan na nagpaliwanag ng konsepto at paraan ng paghahanda ng mga ito. Sunuri naman ng mga hurado ang bawat entry batay sa itinakdang pamantayan. Sa pagtatapos ng aktibidad, tinanghal na kampyon ang Cauayan City Isabela, sinundan ng Santiago City Isabela na nakakuha ng unang gantimpala at Cordon Isabela bilang ikalawa. Samantala naman, tumanggap ng consolation prizes ang Cagayan at San Mateo Isabela. Sa kabuuan, matagumpay na naisakatuparan ang aktibidad at nakamit ang layunin nitong mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa lutuing ASEAN. Git pa rito, napalakas nito ang ugnayan, pagkakaisa at pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng mga Rural Improvement Club sa buong Rehiyon 2. Para sa Balitang ATI 2, ako si John Lloyd Galyato, Balitang Agri. Formal na sinimulan ng 3 kabataan anak ng Magjunyog mula sa Cagayan ng kanilang 9 na buwang internship sa ilalim ng internship program for the children of coconut farmers. Matapos ang sinagawang orientation at Memorandum of Agreement signing sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Cabagan Center ISU Compound, Cabagan na Isabela noong April 17, 2026. Kabilang sa mga interns sina Mr. Jeric U. Cadiente at Mr. Leo P. Vicente mula sa Claveria, Cagayan at Mr. Tommy V. Valespin mula sa Igig, Cagayan. Magsasagawa sila ng kanilang internship sa Holy Trinity Agroforestry Multipurpose Cooperative sa Ilagan City, Isabela sa ilalim ng paggabay ng kanilang farm partner sa programa na si Mr. Richard Agkawili kung saan sila sasailalim sa hands-on training sa coconut-based farming system. Layunin ng internships na mapaunlad
ang kaalaman sa kasanayan at interes ng mga kabataan sa agrikultura, partikular sa pagninyog, sa pamamagitan ng aktwal na karanasan sa bukid sa orientation, paliwanag ng mga alintuntunin at inasahan sa programa kabilang aktibong partipasyon sa mga interns sa araw-araw na gawain sa farm at ang paglinag sa disiplina at responsibilidad bilang mga kabataang magsa. Ayon kay Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska, ang programa ay hindi lamang isang pagsasanay kundi isang mahalagang hakbang upang makabuo ng bagong henerasyon ng mga magsasakang may sapat na kaalaman at malasakit sa industriya ng nyog. Binigyang diin din niya ang papel ng farm partners sa paggabay at paghuhubong sa mga intern. Nagpayag naman ng pagsasalamat ang mga interns sa pagkakataong makapabilang sa programa at nangakong pagbubutihin ang kanilang pagkatuto sa loob ng 9 na buwan upang maging kapaki-pakinabang sa kanilang pamilya at komunidad. Dumalo rin sa aktibidad sina Municipal Agriculturist Mr. James C. Balubal ng Ligig at Dr. Dante Castillo ng Claveria, Cagayan na nagpahayag ng kanilang suporta sa programa. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mr. Jack Paragan, kinatawan ng Philippine Coconut Authority, ang mga interns na maging ehemplo sa kanilang komunidad at aktibong makibahagi sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng internship na ito, inaasang mahubog ang kakayahan ng kabataan at mapalakas ang hanay ng mga susunod na henerasyon ng mga magsasakang Pilipino. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Mark Angelo Jarios, Balitang Agri. Si Nanay ang 30 farmer leader mula sa 6 na asosasyon at kooperatiba sa Isabela. Sa 5 araw na pagsasanay sa Transcending Benefits of Consolidation, Training on Trainers on Agro-Enterprise Clustering Approach, Batch 2, na isinagawa sa ATI RTC2 Kabagan Center noong April 13 to 17, 2026. Katuwang ang Office of Provincial Agriculturist ng Isabela, nakatuon ang pagsanay sa pagpapalalim ng kaalaman sa collective planning, coordinated production at mas epektibong pag-akses sa merkado. Itinuturing ang mga ito bilang mahalagang hakbang upang mapataas ang kita at mapabuti ang organisasyon ng mga magsasaka. Sa isinagawang pagsasanay, tinalakay ang 3 yugto at 8 hakbang ng AICA, kabilang ang pagbuo ng cluster, pangangalap ng datos, enterprise planning at implementasyon. Sinabayan ito ng mga workshop at simulation exercise upang mailapat ng mga kalahok ang kanilang natutunan sa aktwal na sitwasyon. Isinagawa rin ang field exposure at market survey ng mga matagumpay na kooperatiba tulad ng Malig Farmer Service Cooperative sa Malig, Isabela at Epiphany Multipurpose Cooperative sa Quezon, Isabela. Nakipagpanayam din ang mga kalahok sa mga rice trader at dealer upang mas maunawaan ang galaw ng presyo, demand, kalidad at hinahanap ng merkado. Ang AICA ay isang sistematikong pamamaraan na nag-oorganisa sa mga magsasaka bilang clusters upang pagsamahin ang kanilang production at direktang makipag-ugnayan sa merkado. Sa pamamagitan nito, inaasang magpapalakas ang bargaining power ng mga magsasaka, mapapababa ang gastos at matutugunan ang demand ng merkado. Nauna nang ipinatubad ang programa sa reyon sa AICA, Batch 1, na ginanap sa Amulang, Cagayan, kung saan naitala ang positibong resulta sa pagpapalakas ng organisasyon at pagpapabuti ng kita ng mga kalahok. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Rachel Kulanay, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda.
programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI na hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. At syempre ay ngayong month nga po ng April ay ipinagdiriwang nga po natin ang Filipino Food Month na may tamang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Kung saan binibigyan pansin po natin ano ang yaman ng ating pagkaing Pilipino mula sa bukid hanggang sa pagkainan, mula sa lokal na sangkap hanggang sa pandaigdigan impluensya at hinggil nga sa ating selebrasyon ay nagkaroon tayo ng mga cookfest at webinar. Yes, at syempre kasabay nito ay ipinagdiriwang nga po natin ang High Value Crops Week na nagbibigay daan din po sa kahalagahan ng mga high value crops sa pagpapalagas ng produksyon, kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Binabati natin ang ating mga masisipag na magsasaka. Palagi po namin sinasabi ito sa ATI. Saludo po kami sa inyo. At ating mga extension workers, kababaihan, kabataan sa agrikultura at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Salamat po sa wala pong sawang pagsuporta po ninyo sa ATI Region 2. Tama ka dyan, partner. At syempre, binabati na rin po natin ang ating pong mga katuwang, mga partner agencies at ang ating mother agency sa Department of Agriculture. Hello po sa inyong lahat dyan na pinangungunahan po ng ating Regional Executive Director, Director Rosemary G. Aquino. Hindi rin po mawawala ang pasasalamat po natin sa ating mga katuwang mula sa SUCs, Provincial and Municipal Agriculture Offices, maging sa Provincial Agriculture Offices sa Region 2, NGOs at saka iba pang mga agencies. Maraming salamat po. At syempre, binabati na rin po natin yung ating pong mga katuwang na rin po ng ahensya sa pagpapalaganap ng mga kaalaman, ang ating pong mga learning site cooperators, ang ating pong mga farmer scientists, mga magsasaka siyentista at mga local farmer technicians. Tayo po ay napapanood sa pamamagitan ng ATI Region 2 Facebook page at kasabay din po napapakinggan sa ating mga partner radio stations tulad ng DCDA Radio Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DCTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Yes naman. At syempre ay binabati rin po pala natin ang mga kapamilya po natin dito sa ATI. Hello! Sa walang sawa po ninyong pagtatrabaho, mabigyan lamang po ng serbisyo ang ating pong mga kliyente, ang ating mga magsasaka. At sa mga gusto pong maging updated sa lahat po ng mga serbisyo at aktibidad ng ATI, maaari lamang po ninyo kaming bisitahin sa aming mga social media pages. Pwede din po sa ating YouTube. Ayan. At maging sa ating website. Bisitahin lamang po kami dyan dahil nandyan din po yung ibang mga impormasyon, lalong-lalo sa ating mga scholarship. Dyan po nakapost ang ating mga scholars. Okay. At syempre, yung ating po mga na-post sa Facebook page natin na mga contest po natin in relation nga po sa celebration ng Filipino Food Month and High Value Crops Week. Yung ating veggie venture mukbang. O yung mga batang kumakain ng prutas at gulay. Suportahan po ninyo ang favorite entry ninyo sa pamamagitan ng pag-react po sa mga video na gusto po ninyong i-react at suportahan. At syempre, nandun na rin partner yung ating agri-pitching. May mga entries na din po tayo dyan. Ganun din po ang kailangan. 1 vote, 1 reaction. Okay? At 1 account only. At ganun din po sa ating Arubayan Mo, Ibida Mo contest. Kumbaga yung ating mga Arubayan is pinicturean lang po nila para magkaroon ng likes, reaction sa Facebook at meron pong karampatang
prizes. So, diba? Ang lalaki ng mga prizes natin, partner, pinicturan mo lang, nag-video ka lang, meron ka na agad makukuhang prize. Diba? Okay, so sa ating mga followers ay pakisuportahan po kung sino po ang inyong napupusuhan, Yes. kung ano po yung napupusuhan po ninyo doon sa mga entries po natin, pakisuportahan na po para naman sa ganun ay manalo yung mga dapat manalo. Tama. At before that, ay kailangan i-follow at i-like niyo po muna ang aming Facebook page, ang ATI Region 2. At congratulations din po pala sa mga nanalo po sa ating Filipino Fest. Food Month Cook Fest na talagang ang Ang RIC, gagaling. Oo. mga rural improvement clubs po dito sa Region 2 ang sumali. Oo, so congratulations sa nag-champion ang RIC Kawayan City. Ayan, maraming salamat sa suporta ninyo. At of course, ang first runner-up partner ay ang Santiago City. puro mga syudad, At ang nga. third ay Ilagan joke lang po. Wala palang representative coming from Ilagan, Ito ay Saramo. Cordon. Cordon, Cordon Isabela. para mga Ayan. Steve Harvey tayo dito. Mga At Steve. ang consolation prizes natin from Cagayan, Ramon, and may Ramon San po ba? Mateo. San Mateo. Ayan. Yun po yung mga consolation prizes po natin. Although, yung consolation prizes naman po natin malaki. 5,000 pesos, O, saan ka pa? So, minanyayahan po namin sa mga susunod pa pong mga activity na kaganito. Sana po ay sumali po kayo kasi sayang naman po yung opportunity. Okay? So, congratulations po muli sa mga winners po natin. And of course, better luck next time din sa ating mga Oo, marami pa yan. hindi Ganyan sumali. talaga yung patimpalak. May mga nananalo, may May natatalo. mga better luck next time. Yes. Ayan. Oo. Okay. So, ngayong week naman na to, mga partner, makakasama po natin mamaya si Mr. Jerome B. Angel, ang Agriculturist 1 ng ADI-RTC2 upang pag-usapan naman ang e-learning at agri-extension on wheels na serbisyo nga po ng ating ahensya. At mamaya ay makikwentuhan natin at malalaman natin ano nga ba itong mga courses na ito, online courses na ito, at of course ang services na ino-offer po ng ating ahensya. Okay. And with that, kami po ay muling magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Saka at mga mangingisda. Filipino cuisine is a taste of home and a celebration of our culture. Passed down through generations, these Filipino recipes are what bring our families together and keep our traditions alive. Let's celebrate the flavors that keep our families close. Happy Filipino Food Month! Mga ka-agri, eto na ang siksik, liglig at umaapaw na oportunidad para sa iyo. Gusto mo bang mag-level up ang kita mo sa farm? Say hello sa High Value Crops, gulay, prutas at mga pananim na certified pang malakasan ng kita. Join na sa trainings ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Dito, real talk mong matututunan ang latest agri-hacks, smart farming at legit na diskarte sa pagsasaka. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa pag-asenso ng bawat magsasaka't mangingisda. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week. Tara na at makiisa! At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At katulad nga po ng nasabi natin kanina ay makakasama po natin si Mr. Jerome B. Angel, ang Agriculturist 1 ng ATI Region 2. Ang iyong pagbati, sir, at welcome po sa ating Ugnayang ATI. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po yung ating mga masugid na tagapakinig, lalong-lalo na sa ating weekly Ugnayang ATI, and binabati ko din po ngayong araw yung ating Center Director, of course, si Dr. Clarice Marayag Alasca, and also ang ating OIC Assistant Center Director, ang ating Chief,
si Sir Vladimir B. Caligiran. Wow, okay. So parang hindi first time ni Sir Jerome ang maging guest natin dito sa Ugnayan. Well, sa mga nakikinig po sa atin first time nga nating makakasama dito po sa ating programa etong si Sir Jerome at pag-uusapan po natin etong bagong-bagong programa at programa at serbisyo na talagang tumatakbo kahit na napakalayo etong extension on wheels po natin. And of course, yung mode po natin ng pag-aaral kahit na malayo ka ay abot na abot ang pag-aaral mo. Itong e-learning portal na tinatawag po natin ng ATI Region 2. Okay. So, yun nga, nasabi na rin po natin na yun nga po yung pag-uusapan natin, Sir Jerome. And, syempre, itong mga listeners po natin ay talagang curious kung ano itong sinasabi nating programa na to para sa kanila. So, ano nga po ba itong e-extension or e-learning platform at paano po itong makatutulong sa mga magsasaka at sa mga mangingisda po natin? Ayan, so yun nga po, ang e-extension o e-learning platform ito po ay developed ng Agricultural Training Institute. Ito po ay isang online learning system, of course, na nagbibigay ng access sa kaalaman sa agrikultura para sa ating mga magsasaka. Gaya nga po ng nasabi nyo kanina na kahit saan sila dumako ay pwedeng ma-access ito sa pamamagitan, of course, ng ating pag-connect sa internet. At of course, nakapagbibigay po ito ng updated na kaalaman sa ating agrikultura, of course, makabagong teknolohiya at practices. Of course, ito po yung self-paced din po ang tinatawag o sariling bilis ng pag-aaral sa atin. At nakatutulong po ito sa pangpalawak ng ating kaalaman. Of course, yung pagpapabuti ng ating ani. Of course, kapag mabuti yung ating ani, yung ating kita ay tataas din po. Tama. Of course, sa pag-abot ng mas maraming benepisyo nito kahit saang malayong lugar po kayo naroroon. Of course, basta may internet po. Sa pamamagitan ng platform na ito, hindi kinakailangan ng bumiyahe ng pagkalayo-layo ng ating magsasaka para dumalo lang sa ating mga training. At batay sa datos na mayroon tayo ng ngayon, mahigit 100,000 na po ang rehistrado na users at 200 online courses ang available sa ating platform na e-extension o e-learning. Of course, nakatutulong din po ito sa pagpapalawak ng kaalaman, gaya nga po ng nasabi ko kanina, pagpapabuti ng ating produksyon at pag-adapt sa makabagong teknolohiya ng ating mga pagsasaka. Okay. Sir, so nababanggit po ninyo na 200 na training or courses na available po sa ating e-learning. So, ano po yung mga kurso na ito at mga training siguro na maaaring ma-access po ng ating e-learning platform ng ATI? Ayan, magandang katanungan po yan. Ngayon, as of the moment, ang e-learning platform ng ATI ay may iba't ibang kurso na nakagrupo sa ating mga kategorya tulad ng crops, livestock, fisheries, of course may sustainable agriculture din po at social technologies. Unahin po natin sa crops, mayroon po tayong corn production and management, mango production, of course may banana production and management din po tayo, integrated pest management for banana, managing common diseases ng ating banana, of course yung ating coconut hybridization din po, coconut pest and disease management, Pili orchard establishment din po, and of course mayroon din po tayong herb production and processing and utilization at iba't ibang uri pa po sa crops. Yun nga po yung nabanggit ko. And of course, dumako po tayo sa ating livestock and poultry. May pig farming as enterprise po tayo. Pig nutrition and health. Of course, mayroon din po tayong multiplying swine business opportunities, quail production, and cage-free egg production din po. Mangilan-ngilan lang po yan. Madami po pa pong available courses sa ating e-extension platform. Sa fisheries naman po, may tilapia fingerlings production po tayo. May good aquaculture practices for milkfish din po. And of course, sa social technology o leadership din po, meron din pong ways of good leadership, training management, and fundamentals of community organizing. So, yan po yung common na ini-enroll ng ating mga users sa ating e-extension. So, maganda ito, no, partner, dahil sa dami-dami ng
kurso na yun, ay halos nandun na lahat. Tama Yung ka mga dyan. train natin dito sa ATI, mismo dito sa center, ay maaari na nilang ma-access doon sa online na yan. At alam ko na pati yung mga farmers po natin ngayon ay mahilig na din sa mga online kasi Yes. kung nakahiga man sila na habang nagkakape or nagpapahinga sa kanilang mga bukirin ay pwedeng ma-access po as long as na may internet po kayo sa Tama mga ka kurso dyan. na yun. At syempre lahat parang ng commodity ay nandun, no? Sir Opo. Jerome? Opo, may mga other courses din po tayo sa ating mga enthusiasts. For example po, may basic beekeeping na po tayo. May food safety risk analysis din po. Climate weather informed farm advisories. And may climate resilient village primer din po tayo. At lahat ng to ay may e-certificate. Opo, Ano, sir? after nung ating online course. Alright. Parang nasabi nyo rin po kanina yung for leadership, parang meron Opo, din po. mayroon din po. So, nandyan na po lahat, yung ating pong mga pwedeng i-enroll na courses. At, syempre, itong mga listeners po natin magtataka, paano nga ba ito makapag-register, Sir Jerome? Paano sila makakapasok? O yung ating mga magsasaka, mga kabataan, mga kababaihan, dito po sa e-learning platform ng ATI. Ayan, maraming salamat po sa katanungan na yan, Ma'am Jo. Basta may cellphone at internet na may stable data po kayo, makaka-access po kayo sa ating e-learning platform. Una, of course, mayroon po tayong buksan ng ating internet browser gamit ang cellphone, pwedeng tablet o pwedeng computer po. At pumunta lamang po sa website ng ating e-learning platform, ang www.elearn.extension.gov.ph. Ayun. Of course, sa homepage po hanapin at i-click ang login button na karaniwang makikita sa upper right corner po ng ating screen. Of course, after nating maklik po yon, mag-fill up po tayo ng registration form. Kinakailangan pong ilagay ang impormasyon tulad ng ating buong pangalan, first name and last name. Of course, may aktibong email address din po tayo. Mahalaga ito para sa ating verification. Of course, mag-create din po tayo ng username, unique na pangalan na ginagamitan sa pamamagitan ng pag-login. Of course, mayroon din po tayong password at siguraduhin secure at madaling tandaan po yung ating password. Siguraduhin din pong tama ang lahat ng detalye upang maiwasan ang problema sa pag-access ng ating account. After that po, sa pag-enroll naman po ng ating kurso, pumunta sa ating course categories o search bar upang hanapin ang kursong nais na kunin. I-click ang napiling kurso at piliin ang Enroll Me this course button at maaari lang simulan agad ang ating pag-enroll o after nun, pagtatapos ng ating enrollment. Ganun lamang po kadali. Sa ating mga makikinig, pwede po tayong magpatulong sa ating mga chikiting o mga youth para mas stable po o mas madali yung ating paggawa ng user account. Okay. So, dun po sa part na, syempre, e-certificate po yon. So, kapag nag-login po sila, kung anong pangalan po ba yung nilagay, yun din po yung may ipapangalan sa certificate Opo, nila. kaya siguraduhin po na tama yung spelling ng ating pangalan at yung ating apelyido po. Kasi once na naka-create na tayo, hindi na po pwedeng baguhin yun. Okay. So, kailangan, bago natin simulan yung pag-enroll sa course, ay tignan muna natin yung Yung kasi registration. yung registration mo. Kasi kapag hindi mo nakita, tapos mo na yung course, syempre, kung ano yung di-register mong name, yun yung magpapakita sa Opo, tama po yun. certificate. Wag po natin itulad sa ating mga social media na may mga underscore, yung mga may emoji na ating mga username, yung ating gagamitin. May number Pawang pa. yung ating name at last name lang po. Okay. At syempre, kapag first letter, big letter, yung capital letter yung Opo. nauna, yun na din. Sundin na din nila. Or kung pwede din yung capital letter lahat para hindi na tayo Opo. Okay, Tama po sige yun. po. Okay, so, Okay sir, so ano po yung mga benepisyo naman po ng ating e-learning kumpara sa face-to-face na pagsasanay? Ayan, so napakagaling na question o napakagandang question yan. So, ang mga benepisyo po ng ating e-learning kumpara sa ating face-to-face na pagsasanay ay unang-una yung schedule natin. Ang e-learning ay nagbibigay ng of course flexibility kung anong oras na gusto mong mag-enroll, makakapag-enroll ka at your self-face. Samantalang yung ating face-to-face ay may structure o Yes. date na
kinakailangang puntahan o gugulin. Sa accessibility naman po, madaling ma-access ang ating e-learning platform kahit nasa bahay o bukid, basta ma-internet po. Sa cost efficiency naman po, nakakatipid tayo ng gastos dahil wala na tayong gagamiting pamasahe and accommodation at food and etc. And sa participants naman po, nakakaabot tayo sa mas maraming learners sa iba't ibang sulok at panig ng daigdig. And of course, learning pace naman po, self-paced po itong ating e-learning platform, kung kaya po ng madaling sabi, kanya-kanyang timeline sa pag-enroll o pag-end ng ating course. Yan, of course. Yun po yung yung kalimitan o madalas na ating mga benepisyo ng ating e-learning kumpara sa face-to-face po. At yun nga din yun, kagandahan po nun, Sir Jerome, yung ating mga farmers, syempre, malimit lang din silang mag-training kasi natatakot sila na yung iiwanan nilang farm, yung mga alaga nilang ganyan. Walang magbabantay. Tama. 1 week silang magte-training dito muna sa ETI o kaya dun sa mga LGUs po nila. Walang magbabantay sa mga alaga po nila. Kaya maganda tong natin, e-learning. At saka siguro dun sa mga farmer natin na may mga kamag-anak or mga kapamilya kasama sa bahay na mga youth na marunong sa cellphone at yung mga parents po natin ay hindi po sila marunong, baka pwede natin i-share. Tama. Sila yung magbabasa para sa kanila, sila yung magpapaintindi doon sa kanilang mga magulang na farmer para sa ganun ay makatulong din naman po tayo doon sa pagpapaganda ng mga bukirin natin, yung mga sa farming natin, lalong-lalo na doon sa mga kurso na nababagay or patok po doon sa ginagawa po natin sa ating mga farm po. Oo. At tawag dito, yung ating e-learning talaga is, yun nga nasabi nyo po na kahit na gaano ka kabagal at kabilis, nasa sayo yan kung paano ka mag-aral. Tama po. At saka pwede na yung gawing bonding with your chikiting para mas ma-develop din po yung paggamit natin ng digital farm equipment sa ating mga magsasaka. Okay, tama po yan. At yung part pa lamang na ikaw na yung mismong gagawa ng paraan para magkaroon ng time para mag-aaral ay nandun na. Nasa sayo na yan kung paano mo siya tatapusin. Okay, so Sir Jerome, napakaganda na self-paced po siya, kaya tinawag siya na learn at your own pace, sabi nga nila. Pero etong ating e-learning, kasi nung nakaraang mga interviews po namin kay Sir Vlad, kasi na-interview na rin po namin siya patungkol sa e-learning, noon ay, tawag dito, walang limit yung days ng pag-aaral dun sa course. Kumbaga, kahit ilang araw, ay nandun lamang kung gusto mong balikan yung course. Ngayon at na-update na po itong e-learning portal po natin. Meron po bang limitation? May pagbabago po ba? Or ano po? Yan, so ang limitation po ng ating pag-enroll at completion ng ating mga in-online na courses ay may 90-day completion limit po tayo. So ibig sabihin within 3 months dapat kumpletuhin na po yung ating na-enroll na kurso kasi may mga instances na yung ating mga users ay dami-daming ini-enroll, hindi naman po natatapos yung kanilang mga online courses. So yun po, 90 days lang po sa ating mga manonood at taga-subaybay. Nice na lang din natin banggitin, may mga quizzes kasi yan, exam, na kailangan na kailangang sagutan. At pwede namang ulitin yung exam. Pwede kang magbasa ulit para sa ganun ay alam mo na. Kasi hindi ka makakapunta doon sa next chapter ng kurso kung hindi mo maipapasa yung quiz. Tsaka parang school lang din na hindi ka mabibigyan ng certificate or diploma kung hindi mo matatapos. At hindi mo na ipasa lahat. Hindi mo na ipasa lahat. At yun nga, yung 3 months ay maano na yun, mahabang panahon na yun para matapos po nila yung kanilang course. Tama. Tsaka pwede naman pong mag-backread o refresh pag nakalimutan po. Yes, okay. With that, syempre, 3 months ang limitasyon. So, paano natin sinisiguro, Sir Jerome naman, na madaling maintindihan at accessible ang mga online modules para po sa ating mga magsasaka? Ayan, so yung ating mga courses na na-develop online ay bawat aralin doon ay standardized
Ibig sabihin throughout sa ating mga users at throughout sa buong mundo, isa lamang po yung platform na pinupunta at nakaayos po ito ng step by step na format upang madaling sundan kahit ng mga baguhan o walang masyadong karanasan sa teknolohiya. Of course, gumagamit din po tayo ng mga visual at multimedia materials tulad ng videos, mga larawan, mga infographics at demonstration din po upang mas malinaw na maipakita ang mga konsepto at proseso ng kanilang mga in-online na courses. At ang mga modules ay hinati-hati sa maiikling lessons o section upang hindi maging overwhelming yung ating mga madaling matutunan ng paunti-unti. Okay. So, maganda yun kasi syempre ang ating mga farmers ay kailangan ng simpleng instruction, simpleng mga bagay-bagay para maintindihan po nila agad-agad yung konsepto ng ating e-learning portal. Tama po. Okay, so maganda yan Sir Jerome, at ipagpapatuloy natin mamaya kung ano pa yung mga e-extension services po na ino-offer po ng ATI. Pagkaraan lamang po ng ilang sandali, kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayan ATI. 사랑해. 사랑해요. Uy, Mare! Nood ka ng nood dyan sa cellphone mo. Anong makukuha mo dyan? Paano ba naman kasi, Mare? Nakakakilig manood ng K-drama. Tsaka, tignan mo to, oh. May kaaway na naman si Aling Marites sa Facebook. Hay naku, Mare. Dapat ginagamit mo ang cellphone hindi lang para kiligin o mahumaling sa kakanood ng mga videos at kakamarites. Dapat gamitin mo rin para mag-aral. Naku, wala na akong time para mag-aral-aral, Mare. Maring Inday, kung may oras ka sa kanonood ng K-drama at kaka-Facebook para makimarites, siguradong may oras ka ring mag-aral, lalo na kung tungkol sa agrikultura. Wala naman akong pampaaral sa sarili ko, Mare. Sa libre lang ako kumakapit. Don't worry, Mare. Dahil sa e-learning portal ng Agricultural Training Institute, pwede kang mag-aral gamit ang iyong cellphone in any place at your own pace. Mega non, Mare? Of course, Maring Inday. Mag-log on ka lang sa www.elearn.extension.gov.ph at pwede ka nang mag-aral ng iba't ibang courses. At kapag natapos mo yan, ay magkakaroon ka din ng e-certificate. Wow! Sige, Mare! Makapag-enroll nga sa elearn.extension.gov.ph at nang mas marami pa akong matutunan sa pagtatanim. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal, www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Pursuant to Presidential Proclamation Number 469, Series of 2018, which established April as Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Filipino, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Agriculture, the Department of Tourism, and the Philippine Culinary Heritage Movement are spearheading the month-long celebration on the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. The FFFM 2024 celebration aims to empower the youth as leaders for promoting Philippine culinary heritage and gastronomy. Our culinary heritage is not just about food. It is a living testament to our history, culture, and identity as Filipinos. By preserving and promoting our culinary traditions, we are preserving a vital part of who we are as a people and as a nation.
annual celebration, we are not only promoting our rich culinary tradition and its preservation, we also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre, kasama pa rin po natin dito sa ating programa si Sir Jerome B. Angel, ang ating pong Agriculturist 1. At sir, kanina napag-usapan po natin yung e-learning portal po natin na napaka user-friendly, kumbaga. Kasi kahit saan, pwede kang mag-aral. Kahit anong time, basta ikaw ay merong, may pagkakataon na magkapag-aral, pwede mong i-open lang yung ating e-learning portal. So, online tayo ngayon, nung kanina. So, ngayon naman, So face-to-face naman po tayo. Tumatakbo itong serbisyo ng ating ahensya. Itong Agri-Extension on Wheels po natin. Ano po ito, sir? At paano ito makatutulong sa paghahatid po ng kaalaman sa agrikultura, lalo na po sa mga malalayong lugar? Ayan, so magandang araw po ulit sa ating mga tagapakinig. Ayan, ang Agri-Extension on Wheels ito po ay bagong inobasyon ng ATI. Ito ay isang mobile learning facility o van ng ATI na nagdadala ng kaalaman, teknolohiya, serbisyo sa agrikulturang direkta sa ating mga komunidad. Ito ay disenyo para umabot ang ating serbisyo sa mga magsasaka sa malalayong lugar na may limitadong access sa ating serbisyo tulad ng ating training centers at agricultural support services. At nagsisilbi itong moving classroom, kumbaga. Sa pamamagitan nito na ihahatid natin ang training, seminars, techno-demo sa ating mga makabagong teknolohiya. Of course, yung advisory services at konsultasyon. Of course, ang digital learning sessions tulad ng e-learning orientation. Ayan, nakakatulong ito upang sa pagpapalawak natin ng access sa kaalaman dahil hindi na kailangan ng ating magsasaka na bumiyahe papunta dito sa ating training center. Tayo na mismo ang pumupunta sa kanila. At pinapadali rin nito ang pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya dahil naipapakita natin mismo sa komunidad ang tamang paraan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pag-agrikultura. So, maganda to, sir, no? So, since napabanggit niyo, sir, na it is a moving classroom, ano yung makikita doon sa loob ng Agri-Extension on Wheels van? At paano po ito ginagamit sa pagtuturo sa mga magsasaka? Ayan, so magandang question po yan. Yung ating van ay disenyo upang maipakita yung ating ICT materials at digital equipment. Ang
van po natin ay naglalaman ng mga computers, laptop units. May projector din po tayo, portable screen para sa ating viewing during seminars and trainings. May mobile services din po ito. At of course, may internet connectivity din po tayo para ito ay mas ipakita natin ang presentasyon, mga videos at paggamit ng agricultural applications. Sa audiovisual equipment po, may television o LED monitor po tayo naka-built-in doon sa ating AgriVan. May sound system din po tayo. Sa Agri-Knowledge Materials naman po tayo, may mga printed guides and brochures po tayo na IEC developed materials po. May farming manuals at may mga posters or visual aids din po tayo. At may mga demo kits din po tayo na pinapamigay sa ating mga magsasaka tulad ng mga sample seeds o planting materials, mga may soil and pest identification kits din po tayo at basic farm tools na pinapamigay po natin during AgriVan Trade Fair na in-invite po tayo. So ito yung van na pag nakikita nila na may agaw pansin daw kasi sa kalsada partner itong van. Ito yung van po na nakapost po sa ating official Facebook page. Minsan po itong may agri extension or extension on wheels. Na pag nakita po ninyo sa mga lugar nyo, yan po yung tinatawag po namin na agri extension. At talagang yung mga kagamitan ay dinisenyo at nakalagay sa loob para magamit po ng ating mga magsasaka. Nakabago yung ating mga equipments po doon. Mayroon na din siyang portable generator set. Kaya okay lang. Kahit walang kuryente. Tama. Okay. So, actually, nasabi niyo na po sa unang question natin kanina, yung mga paano nakatutulong at ano yung mga serbisyo. At mas palawakin pa po natin para mas maintindihan ng ating mga manonood kung ano yung mga serbisyo pa na dinadala o mga aktibidad na dinadala ng programang ito sa ating pong mga magsasaka. Kasi nasabi nyo, may mga sessions po tayo ng training, ginagamit po natin yan. Or ano yung mga aktibidad na pwede? Ano pa? Yung serbisyo. Yan. So, ang mga serbisyo o aktibidad na dinadala ng e-extension on wheels at sa mga magsasaka ay yung ating nga pong training at seminar para sa makabagong kaalaman sa pagsasaka. At of course, may hands-on demonstration din po tayo sa tamang farming practices. May drone technology demonstration po tayo. Of course, may information dissemination din po tayo gamit ang ating mga IEC materials, videos, and presentation po. And of course, may technical assistance, advisory services din po mula sa ating mga agricultural experts sa paggamit ng digital tools, mobile apps para sa mas mahusay sa pagdedesisyon sa sakahan. Of course, sa pagpapakalat ng makabagong teknolohiya sa agrikultura at direkta sa mga magsasaka po. So, yun lamang po yung mga ating mga serbisyo na kaagapay ng ating agri-extension on wheels. Okay, yan sir, maganda po yan. Pero paano naman po kung, for example, may mga partner agencies tayo, may mga nakikinig ngayon, mga cooperatives, mayroon silang event, tapos gusto nilang i-invite po ang ating, or makita yung ating agri-extension on wheels, or gusto nilang maranasan din na maservisyohan po ng ating agri-extension. Ano yung gagawin nila? Paano sila makikipag-communicate po sa inyo? Ayan, so mabuting katanungan yan, sir. Ang paggamit ng ating agri-extension on wheels ng iba't ibang ating partner agencies at mga gustong mabigyan ng serbisyo ng ating van ay of course makipag-coordinate po tayo sa ATI, mag-letter lang din po tayo para na through sa ating center director para maabisuhan po namin kung available po yung ating serbisyo na ibibigay sa ating mga magsasaka. At may posting din po tayo ng scheduling ng ating AgriVan sa ating Facebook page tuwing first week ng month. Mayroon po tayong slots doon, pwede nyo po kaming invite tuwing Agri-Trade Fair, seminars, trainings, at other agri-related activities po ng inyong bayan para mapuntahan po namin kayo.
Okay, sir, may singit ko lang. Baka may datos po kayo. May mga lugar na po ba napuntahan? Since this 2026 lamang po, no, na nakikita natin na lumalabas ng ating Agri-Extension Van. So, ano na po yung mga napuntahan po ninyo at ano yung mga programa na ito? Ayan, so yung ating mga napuntahan na this month at few months ago ng ating Agri-Extension on Wheels ay unahin natin yung ating mga partners sa SUCs o yung ating state universities and colleges. Nagpunta na po tayo sa ISU San Mateo and ISU Kawayan City during ng kanilang Aruba Agri-Trade Fair para sa mga estudyante at nagkapag-conduct na din po tayo ng e-extension briefing at nagpunta na din po tayo sa Baggao, Cagayan during Agabao Festival sa kanilang Agabao Festival and during sa kanilang Fit Center inauguration din po. At nagkaroon din po tayo ng pagkakataon pumunta sa liblib na lugar tulad ng Dinapigue, Isabela. Nagkaroon po tayo ng partner with ISU San Mateo again po with yung agri-clinicking po nila. Okay, pati ata sa Kabagan, ano, Opo, sa kanilang fiesta naman, partner. At syempre nagagamit din natin siya sa nung last year din nagamit natin siya para sa mga trainees ng digital farmers program. Kasi nakasama din natin sila yung ating mga drone team para mas lalong makita po nila yung mga serbisyo ng ating ahensya ay talagang gumagalaw, ano? Hindi lamang sa loob, sa labas din. At ngayon, partner, babiyahe kayo this week, sir. Opo, ayan, so ngayong week na po ito ang ating Agri-Extension on Wheels ay bibiyahe na naman po sa ating partner SUC, ngayon naman po sa NVSU o Nueva Vizcaya State University sa Bayombong campus naman po. Magkita-kita po tayo ngayong week dyan para magbigay hatid sa e-extension briefing para sa ating mga estudyante ng agriculture po. Okay, sir. Baka may nanonood partner at sa mga professors or instructor dyan na mga sa Department ng Agriculture. Yes. Ano yung nangyayari or nagaganap sa sa extension briefing? Ayan, so unang-una nagkakaroon po tayo ng awareness campaign kung ano nga ba yung e-extension o yung ating platform. Of course, nagkakaroon din po tayo, ine-enroll natin yung ating mga estudyante sa e-learning platform para magkaroon sila ng online courses para pagtapos ng online courses, magkaroon sila ng certificate na magagamit nila for the future para sa kanilang application during job hunting po nila. At sa mga professor din po pwedeng mag-enroll po kasi pwede din po nating ipa-CPD points po yung ating certificate po. Wow! Pwede pala yun. Aside doon, sir, may lecture ba na nangyayari or may mapag-games ba tayo? Meron po, nagkakaroon tayo ng lecture o orientation bago natin i-enroll yung ating mga students. At nagkakaroon din po tayo ng games at nagbibigay po tayo ng seedling samples at mga advocacy materials ng Agricultural Training Institute. Wow! Talagang, parang lang din, parang nagbibenta ka pero libre yung binibenta. Yun yung mga IEC materials po natin. Servisyo ng gobyerno. Sana kapag yung mga ganitong mga pagkakataon na merong mga nagbibigay ng IEC materials patungkol sa agrikultura o kung ano man yan, hindi sana dapat natin tinatapon, Kasi yun ay tawag dito, syempre parte na yun ng pagbabayad ninyo ng mga tax po ninyo, So, wag nating sayangin. Kasi yung IEC materials na yun, papel lang po yun, pero naglalaman ng kaalaman, lalong-lalo na kung ito ay sa pagtatanim, sa paggawa ng kung anong mga organikong pataba. Kaya maganda yung mga IEC materials po natin. Saka makabagong teknolohiya po yun para sa ating mga magsasaka. At nakuha nyo na dapat hindi natin tinatapon. Sayang naman po yun. Basahin po natin. Or ibigay doon sa may gustong po magbasa. Yes! Lalo-lalo na sa mga kung ang mga tatay po ninyo ay mga magsasaka. Pwede natin i-explain sa kanila kung ano yung nabasa po natin para makatulong sa kanilang pagsasaka. Okay, at yun nga yung ating Agri-Extension on Wheels and we hope na maraming makapagpabook sa atin. Sana nga po. Parang makapagpabook, parang hotel. Kumbaga, parang Grab yung gagawin natin. Kaya tuwing first week ng ating daily posting
monthly nagkakaroon po tayo ng posting yung mga slots para ma-avail nila yung ating serbisyo. Okay. So sir, inayahan niyo po yung ating pong mga magsasaka at mga partner agencies para makinabang po dito sa ating agri-extension. Ayan, maraming salamat po. Muli, ang ating Agri-Extension on Wheels ay isang pagkakataon upang mapalapit ang kaalaman at teknolohiya sa bawat magsasaka. Kaya hinihikayat namin kayong aktibong makilahok sa mga serbisyo nito at mag-letter lang po kayo sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute po. Of course, i-mention nyo po ang aming Director, Dr. Clarice Marayag Alaska at SWAC, pupuntahan po namin kayo. Okay. Letter of intent lamang. Letter of intent. Okay, sir. So, baka yung anyo pong pagbate sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, so shout out po sa ating mga masugid na taga-subaybay at shout out din po sa aking nanay, si Nanay Mercy Angel na nakikinig po ngayon. Ayan, okay. So, pinagpala tayo ngayong araw na to dahil nalaman po natin ang mga e-services ng ating extension services ng ating ahensya. Ang e-learning at agri-extension on wheels. So, with that, maraming salamat Sir Jerome and we hope na makasama ka pa muna dito sa ating program. Ayan, maraming salamat din po. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Yan nga partner, tayo ay na-amaze pa rin sa ating Agri-Extension on Wheels. Tama. And of course, ang ating online courses. Yung online courses natin na talagang hindi na lang sa online. Talagang para to one way to promote it, pumupunta na rin tayo sa mga SUCs, mga estudyante, mga piyesta. Nakasama po yung ating van, Agri-Extension on Wheels, para sa ganun ay ma-enroll din yung mga participants na nandun. Tama ka dyan, partner. At nakakatuwang isipin na talagang kapag pumupunta tayo ay dinudumog tayo, partner? At sana yung mga nakuha po nating mga IEC materials po natin ay basahin po natin. Kasi makakatulong po talaga sa inyo yan sa inyong pagsasaka. Kasi nandyan yung mga new technologies po natin. Yan yung mga nakapackage na knowledge po galing po sa ating mga researcher, mga magsasaka, at mga verified na mga verified information po kaya maganda po yan na basahin po natin. At sana yung ating din pong kung gusto nyo rin pong ma-avail yung service, yung Agri-Extension on Wheels po natin. Ayun nga, sabi ni Sir Jerome kanina ay magpasa lamang po kayo ng letter of intent sa amin, addressed to our Center Director, Dr. Clarice Marayag Alas. And of course, mga partner, dahil sa week na ito ay ang dami nating ginawa. Tama. Lalong-lalo na po sa ating pagdiriwang ng High Value Crops Week, and of course ang ating Filipino Food Month ay nagkaroon tayo partner ng webinar din na nakasama po natin dyan si Mami Will in Thailand or si Miss Goodwill Chempli ng Bangkok, Thailand na taga-tubong Balig, Isabela. Ayan. So, sa mga naging participants din po natin sa webinar na yan, marami pong salamat. Tama ka dyan. At it's a good opportunity din para natin malaman, hindi man natin natikman. Nalaman man lang din natin yung mga proseso at yung similarities ng mga pagkain natin dito sa Pilipinas, sa Thailand. Kasi nagluto din siya ng yung niluto niya partner, parang ang hirap yung soup. Yung soup. Chicken soup na. Parang tinola siya. Na may blood, na may gata. Gata yung ginamit. At meron siyang parang mushroom, kumbaga,
Oo, yan yung mga ginamit po nila, pampaasim din. Ay, nagutom ako bigla, partner. Oo. Sa mga manananghalian dyan, ano? Yes. At syempre, kung gusto niyo pong mapanood din yung naging webinar po natin, ay meron din po yan recorded po sa ating Facebook page. At ipopost din po namin sa ating YouTube account. So, pwede po ninyong balikan para yung information na naibahagi po ni Ma'am Goodwill Chimpli or Mami Will in Thailand. Kaumami. Yung Kaumami, ayan, ay pwede po ninyong balik-balikan. Tama ka dyan. At yung naging mga episodes na rin po natin ng Kapihan sa Kabukiran, partner, dahil nanggaling kayo sa Baggaw, ano? Baggaw, Cagayan. Ayan, doon sa Balansa Farm, na pagmamayari po ni Sir Domingo Balansa ng Santa Margarita, Baggaw, Cagayan, ay na-feature po natin dyan. No? So, pwede po ninyong balikan yung kanyang success story, yung journey po niya sa pagsasaka. Yes. So, marami tayong mga programa dito sa ETI na gusto nating i-promote na kayo din, kahit na kayo ay professional, pwede nyo pong i-venture ang agriculture. Kasi sila din mga professionals din po. Yung ating mga farmer scientist professionals, yung mga yan, pero pinili na rin din nilang maging magsasaka. Oo, kasi nga may pera daw sa agriculture. Tama. O yung mga retirees po natin, after nila mag-retire sa kanilang mga kurso ay mga trabaho ay bine-venture nila ang agriculture. So kaya rin po, bilang kayo po, kung kabataan man po kayo, habang bata po kayo, i-venture nyo po yung agriculture. Madami yung benefits yan. Okay, so sa mga patuloy po naming hinikayat, ang ating mga tagapakinig, tagapanood po ng ating programa na makisa po sa mga programa po at pagsasanay, maging ang mga aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 para po sa ganun ay patuloy po tayong updated at maging maalam doon sa mga bagay-bagay po na dapat nating malaman. Oo. So, pwede po kayong kung meron po kayong kung interesado kayo sa programa po namin, at kung meron po kayong mga katanungan, mga problema sa inyong sakahan, maaari po kayo tumawag sa ating Farmers Contact Center 0920-946-2474. At pwede rin po kayong mag-message sa aming official Facebook page. Hanapin lamang po ang ETI Region 2. Okay, at hanapin din po kami or mag-email po kayo sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inulit ko po, sa mga mag-i-email, sa mga magpapasa ng kanilang mga requirements, anumang requirements po na yan, yung mga letter of intent, ipadala lamang po sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Okay. So maraming salamat po at syempre sa ating mga magsasaka, anihan na po ng mga munggo. At syempre anihan na rin po ng iba sa ating pong tawag dito sa kanilang mga sakahan. So inaanyayahan po namin sana kayo na kapag kayo po ay nandun sa sakahan ninyo ay dapat magsuot po tayo ng tawag dito protector. Protection natin sa init. Mag long sleeve tayo, magsuot po tayo ng sombrero at magdala palagi ng tubig. Lalo na ngayon, partner, ito isang masamang balita para sa ating mga farmer dahil nagbabanta po, nagwa-warning, nagbigay po ang DOST Pag-asa ngayong week na to ng babala na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, partner, at kawawa na naman yung ating mga partner, pero alam ko na mayroon paraan ang ating mga partner dahil matatalino ang ating mga farmers. Kaya yung mga farmers po natin, yung health po ninyo ang ating concern. Yun po yung unahin po natin. Marami po tayong nababalitaan na heat stroke cases. So, sana po ay ingatan po natin yung mga sarili po natin. Tama ka dyan. Sabi nga po nila ay wag na po tayong lumabas kapag alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi yan po talaga yung tirik na po ang araw. So, dapat ay nasa bahay lang po tayo o nasa lilim na lugar. Wag po tayong magbabad sa ilalim ng araw kasi alam naman po natin na ang ating pong katawan ay hindi naman po parang robot lang. Yung robot nga na nalolobat, tayo pa kaya, di ba, partner? Ngayon ko na, dati kaya farmer ngamin, partner kat ko, nasanay kami, na-insert kami. Kumakat, no talaga sa tayo nga maliklikan ni Tagyan, iti kapudutan, masapol nga, kompleto ko
kumamot na protector Sugat tayo. good. And of course, huwag na natin kalimutin uminom ng tubig. Tama. Palagi po nating magdala ha. At syempre yung lagayan nyo po ng tubig. Dapat Oo. ihiwalay nyo po kung ano po yung mga gasolina. Oo, yung mga iba yung ano nyo ha. Yung mga mainom Yung natin. mainom Kasi may nyo. nabalitaan tayong ganun partner. Parehas yung lagayan nyo ng tubig dun sa gasolina niya. So iba yung nainom niya. So sana din ganun po tayo dapat nakahiwalay po yung ating tubig sa ginagamit po nating ibang likido para sa ating pong mga makinarya. So yun po at sana po sa mga nakikinig po sa atin ay palagi po tayong mag-iingat lalong-lalo na ngayon at mainit po ang panahon. At bilang pakikisa po sa pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week, binibigyang pugay po namin ang lahat ng magsasaka, kababaihan at mga katuwang sa agrikultura na siyang nasa likod ng masasarap at masusustansyang pagkaing Pilipino. Kayo ang patuloy na nagbibigay sa ating mga hapagkainan. Kayo ang patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga hapagkainan at nag-aambag sa pagpapalago ng ating lokal na pagkain at kabuhayan. Mabuhay po kayo! Kami po ulit ang inyong nakasama at of course bago po yan ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pakikisa sa ating programa sa ngalan po ng aming Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska at ng buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kami po muli ang inyong nakasama sa araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino! Sari-saring sangkap man ang pagkaing Pilipino, ang pagmamahal, lasap na lasap. Sari-saring sangkap rin ang kultura natin, ang lasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay, kapkanin at halo-halo, walang kasing sarap. Ang palasang Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong sibong baboy, walang kasing galing. Ang lutong Pinoy, ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo, ang sariling ating pagkaing Pilipino. Mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo, sa buwan ng kalutong Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week. Tara na at makiisa!